Magandang araw, grade 10 students. This is Teacher Gladys for your Araling Palipunan 10 2023. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko muna kayong tumayo para sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God Almighty, behold us your loving children, offering you today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, to be kind to our classmates, and to be diligent in our studies. May you always grant us the courage to follow your way. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, bago umupo, pakipulot muna ng mga basura sa gilid ng inyong upuan at ayusin ito. Ang activity natin ngayon ay pinamagatang Guess Me. Magpapakita ako ng mga larawan at huhulaan ninyo ang mga salita sa loob ng 3 segundo. Sa inyong mga sagot, iilan lamang iyon sa mga karapatan na ating tatalakayin. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay mga prinsipyo ng Yogyakarta. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga prinsipyong nakapaloob sa Yogyakarta. Pangalawa, na ipapaliwanag ang mga prinsipyong nakapaloob sa Yogyakarta. Pangatlo, napapahalagahan ang mga prinsipyong nakapaloob sa Yogyakarta. Pamantayan sa pagkatuto. Nakagagawa ng hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Sabay-sabay nating panoorin ang video tungkol sa prinsipyong nakapaloob sa Yogyakarta. Lahat ng tao ay sinilang na malaya, pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Lahat ng karapatang pantao ay universal, magkasanib, hindi na paghihiwa-hiwalay at magkakaugnay.
ang oryentasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian ay nakasanib sa dignidad at pagkatao ng bawat isa. Hindi dapat maging dahilan ang diskriminasyon at pang-aabuso. Dahil din sa patuloy na hayagang pakikilahok ng mga LGBT sa lipunan, patuloy ring lumalakas ang kanilang boses upang tugunan ang kanilang mga hinaing tungkol sa di pantay na pagtingin at karapatan. 27 eksperto sa oryentasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian, sexual orientation at gender identity o SOGI ang nagmula sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang nagtipon-tipon sa Yogyakarta, Indonesia noong Nobyembre 6 to 9, 2006 upang pagtibayin ang mga prinsipyong makakatulong sa pagkapantay-pantay ng mga LGBT. Ito ay binubuo ng 29 na prinsipyong nakaayon sa pandaigdigang batas ng mga karapatang pantao, Universal Declaration of Human Rights o UDHR at ilang mga rekomendasyon. LGBT rights are human rights. Ito ang katagang winika ni dating UN Secretary General Ban Ki-moon upang hikayatin ng mga miyembrong estado na wakasan ng mga pang-aapi at pang-aabuso laban sa mga LGBT. Narito ang 29 na prinsipyong Yogyakarta. Una, karapatan sa universal na pagtatamasa ng mga karapatang pantao. Lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay sa dignidad at mga karapatan. Bawat isa, anuman ang oryentasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian ay nararapat na ganap na magtamasa ng lahat ng karapatang pangtao. Ikalawa, ang mga karapatan sa pagkapantay-pantay at kalayaan sa diskriminasyon. Dapat kilalanin na ang lahat ay pantay-pantay sa batas at sa proteksyon nito nang walang anumang diskriminasyon. Ikatlo, ang karapatan sa pagkilala ng batas. Lahat ay may karapatang kilalanin bilang tao saan man. Ang mga taong may iba't ibang oryentasyong sexual, pagkakakilanlang kasarian ay dapat na magtamasa ng mga kapasidad na legal sa lahat ng aspeto ng buhay. Ikaapat, ang karapatan sa buhay. Karapatan ng lahat ng mabuhay, walang sino man ang maaaring basta na lamang pagkaitan ng buhay sa anumang dahilan, kabilang ang may kaugnayan sa oryentasyon sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ang parusang kamatayan ay hindi ipapataw sa sino man dahil sa consensual sexual activity ng mga taong nasa 8 gulang o batay sa oryentasyon sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ikalimang prinsipyo, ang karapatan sa seguridad ng pagkatao. Ang lahat ay may karapatan sa seguridad, pagkatao at sa proteksyon ng Estado laban sa karahasan o pisikal na pananakit, gawa man ng opisyal na gobyerno o sinumang tao o grupo. Ika-6 na prinsipyo, ang karapatan sa seguridad ng pagkatao. Ang lahat ay may karapatan sa pribadong buhay nang walang arbitraryo o labag sa batas na pakikialam ng iba. Kabilang sa karapatang ito ang nauukol sa pampamilya, tahanan, pakikipagkomunikasyon sa iba, at proteksyon sa paninira ng dangal at reputasyon. Nakapaloob sa karapatan sa pribadong pamumuhay ang kalayaang maglihim, magbigay ng impormasyon tungkol sa oryentasyong sexual o pagkakakilanlang kasarian, ang tungkol sa pagpapasya at pagdesisyon na may kinalaman sa sariling katawan at sa konsensual na pakikipagrelasyong sexual at iba pa. Ika-7 prinsipyong Yogyakarta, ang karapatan na hindi arbitraryong mapiit. Walang sino man ang aarestuhin o ikukulong ng arbitraryo o basta-basta na lamang. Ika-8 prinsipyo, ang karapatan sa patas na paglilitis. Ito
Ito ay karapatan sa isang patas at pampublikong paglilitis ng isang mapagkakatiwalaang independente at walang kinikilingang hukuman ayon sa batas. Ika-9 na prinsipyo, ang karapatan sa makataong pagtrato habang nakapiit. Ang lahat ng pinagkaitan ng kalayaan ay tatatruhin ng makatao at may paggalang sa dignidad ng isang tao. Ika-10 prinsipyo, ang karapatan sa torture at sa malupit, makahayop o mapanghiyang trato o pagpaparusa. Ang lahat ay may karapatang hindi ma-torture, hindi mapailalim sa malupit, makahayop o mapanghiyang pagtrato o pagpaparusa sa anumang dahilan. Ika-11 prinsipyo, ang karapatang maipagtanggol laban sa lahat ng anyo ng pagsasamantala, pagbebenta at trafficking pangtao. Ang lahat ay may karapatang maging ligtas sa trafficking, pagbebenta at iba pang anyo ng pagsasamantala. Ika-12 prinsipyo, ang karapatan sa trabaho. Ang lahat ay may karapatan sa disente at produktibong trabaho, sa makatarungan at paborableng mga kondisyon sa paggawa, at sa proteksyon laban sa disemplyo at diskriminasyong nag-uugat sa oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-13 prinsipyo, ang karapatan sa social security at iba pang proteksyong panlipunan. Ang lahat ay may karapatan sa social security at iba pang proteksyong panlipunan nang walang diskriminasyong bunga ng oryentasyong sexual o pagkakilanlang pangkasarian. Ika-14 na prinsipyo, ang karapatan sa sapat na pamantayan ng pamumuhay. Ang lahat ay may karapatan sa isang sapat na pamantayan ng pamumuhay kabilang ang sapat na pagkain, ligtas na inuming tubig, angkop na sanitasyon, pananamit, at sa patuloy na pagpapaunlad ng kalagayan sa buhay. Ika-15 prinsipyo, ang karapatan sa sapat na pabahay. Ang lahat ay may karapatan sa sapat na pabahay kabilang ang proteksyon sa pagpapalayas ng walang diskriminasyong nag-uugat sa oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-16 na prinsipyo, ang karapatan sa edukasyon. Ang lahat ay may karapatan sa edukasyon ng walang diskriminasyon na nag-uugat at sanhi ng oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ang mga estado ay dapat tumiyak ng edukasyon ay nakatuon sa pag-unlad ng personalidad, talino ng bawat estudyante at ng kanilang abilidad na mental at pisikal sa kasukdulan ng kanilang potensyal at tutugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante anuman ang kanilang oryentasyong sexual o pagkakakilanlang kasarian. Ika-17 prinsipyo, ang karapatan sa pinakamataas na pamantayan ng kalusugang makakamit. Ang lahat ay may karapatan sa pinakamataas na pamantayan ng kalusugang pisikal at mental ng walang diskriminasyon bunga ng oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-18 prinsipyo, proteksyon laban sa mga abusong medikal. Walang sino man ang mapipilit na sumailalim sa medikal o psikolohikal na panggagamot, proseso at pagsusuri o kaya'y bimbinin sa isang pasilidad na medikal ng dahil sa oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-19 na prinsipyo ng Yogyakarta, ang karapatan sa malayang paglalahad ng opinyon at pamamahayag. Ang lahat ay may karapatan sa malayang paglalahad ng opinyon at pamamahayag anuman ang kanyang oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-20 ng prinsipyo ng Yogyakarta, ang karapatan sa malayang asembleya at pagsapi sa mga samahan. Ang lahat ay may karapatan sa malayang pagtitipon at pagsapi sa mga samahan kabilang ang nauukol sa mapayapang demonstrasyon.
Ika-21 prinsipyo ng Yogyakarta. Ang karapatan sa malayang pag-iisip, konsensya at relihiyon. Hindi maaaring gamitin ng Estado ang mga karapatang ito upang pangibabawin ang mga batas, patakaran o gawin na pumapawi sa pantay na proteksyon ng batas. Ika-22 prinsipyong Yogyakarta. Ang karapatan sa malayang pagkilos. Ang lahat ng naninirahan ng legal sa loob ng isang estado ay may karapatang pumunta kung saan nila gusto. Hindi maaaring ang oryentasyong sexual at pagkakakilanlang kasarian ay gamitin upang limitahan o pigilan ang paglalakbay nila saan man kabilang ang sarili nilang estado. Ika-23 prinsipyo, ang karapatang humanap ng asilo. Ang lahat ay may karapatang humanap at magtamasa ng asilo o sanktuaryo sa ibang bansa upang makaligtas sa panghuhusig. Hindi maaaring alisin, palayasin o itapon ng estado ang isang tao kung saan ay maaaring pahirapan, usigin o dumanas ng pagmamalupit, makahayop o mapanghiyang trato o pagpaparusa bunga ng oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian niya. Ika-24, ang karapatang magbuo ng pamilya. Ang lahat ay may karapatang magbuo ng pamilya anuman ang kanilang oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-25 prinsipyo ng Yogyakarta. Ang karapatang lumahok sa buhay pampubliko. Bawat mamamayan ay may karapatang sumali sa mga usaping publiko, kabilang ang karapatang mahalal, lumahok sa pagbubuo ng mga patakarang may kinalaman sa kanyang kapakanan at upang mabigyan ng pantay na serbisyong publiko at trabaho sa mga pampublikong ahensya, kabilang ang serbisyong pulisya at militar ng walang diskriminasyong sanhi ng oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. Ika-26 na prinsipyong Yogyakarta. Ang karapatang lumahok sa buhay pangkultura. Ang lahat anuman ng kasarian ay may karapatang lumahok sa buhay pangkultura. Ika-27 prinsipyo. Ang karapatang magtaguyod ng mga karapatang pantao. Ang lahat ay may karapatan bilang individual sa pakikipagtulungan sa iba na magtanggol at magpatupad ng mga karapatang pantao sa pambansa o sa pandaigdigang saklaw ng walang diskriminasyong sanhi ng oryentasyong sexual o pagkakakilanlang pangkasarian. 28 prinsipyo. Ang karapatan sa mabisang lunas at pagtutuwid sa kamalian. Bawat biktima ng paglabag sa mga karapatang pangtao ay may karapatan sa mabisa, sapat at karampatang mga remedyo. Panghuling prinsipyo, pananagutan. Karapatan ng lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao kabilang ang mga nakapaloob sa mga prinsipyong ito na pananagutin ang mga may sala, sila man ay tuwiran o di tuwiran, responsableng opisyal man ng gobyerno o hindi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 10. God bless!